guys! So welcome back to my channel. Again, my name is Chap. So, kumusta naman kayo guys? I hope na okay na kayo guys, no? Ayan, lagi natin ginagawa yung ritual sa mga nagko-comment. Sa mga hindi nakakaalam guys, yung nire-ritual ko siya para yung iba, kahit pa paano guys, gumagaan na yung pakiramdam nila. Okay, kahit anong i-comment nyo lang dyan guys, mag-heart-heart lang kayo dyan. Okay, nire-ritual ko yan guys. So, tignan natin guys, kanino bang love reading to masasagap natin. Ayusin ko lang to. Okay. Ayan. Okay, so tignan natin guys, ito yung energy ni person, ito yung energy mo. Tignan natin kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon. Energy ni person, spirit guide, energy po ni person. Okay. And, energy mo, anong nararamdaman mo sa person mo? Okay. Doon muna tayo guys kay person, no? Energy ni person. Anong nararamdaman? Nararamdaman, spirit guide, nararamdaman ni person. Ten of Swords. Okay. Iniwan ka nito. Okay. Titignan natin mamaya energy mo. Pero ang pinakita sa akin dito guys, maaaring magulo na yung nangyayari. Marami na guys kayong problema. Marami na kayo guys pinagdadaanan ng person mo. Kung makita mo guys sa inyong mga ibon, ito kasi guys, Ten of Swords, itong mga ibon na to, ito yung mga problema. So, ito guys hindi porke lahat ng nang iwan, ibig sabihin nun, hindi na tayo mahal. Minsan kasi guys, kaya tayo iniiwan ng isang tao dahil sa sitwasyon. Pwedeng nahihirapan na itong person na to sa sitwasyon yung dalawa. O, iniwan ka niya dahil komplikado ka masyado. Or nahihirapan siya guys sa kung saan mo siya nilagay. Yan, mag-isip ka, saan mo ba siya guys nilagay. Okay, kasi hindi ka naman daw niya guys gustong iwan. Tignan mo, sa paglayo niya guys, malungkot to eh. May iba sa inyo guys, kung di ka naman guys iniwan, pwedeng magkalayo lang kayo, magkasama pa rin kayo, magkalayo lang kayo, no? Pwede nagtatrabaho siya guys sa abroad. Malakas kasi guys yung energy na itong taong to. Mahal ka pa nito. Mahal na mahal ka nito. Pwedeng sacrifice lang talaga yung ginagawa niya kasi kailangan niya guys magtrabaho sa malayo. Tignan natin guys, ano naman ano naman ang tingin sa ni person mo ngayon? O, di ba? 12 Swords, naguguluhan. Oh my God. Siguro guys, war kayo ngayon ng person mo. Or di kayo guys nagkakaintindihan, di ba kayo nag-uusap? Naguguluhan siya eh. Hindi siya ngayon guys makapag-decide. Marami siyang iniisip na problema. Alam niyo guys, medyo nagiging iyakin yung person mo ngayon. Okay, sa pinapakita lang sa akin guys, marami siyang pinagdadaanan ngayon sa buhay niya. I think meron siya guys pinaghahandaan. Okay, pwede naman yung iba sa inyo guys, hindi talaga kayo guys nag-uusap kung nagkaroon kayo guys ng alitan. Kasi parang napakalungkot ng person mo, as in down yung energy niya. Kung hindi kayo guys nag-uusap itong person na to guys, gusto kanyang kausapin pero naguguluhan siya eh. Paano kanya i-approach? Paano kanya guys kakausapin? Paano niya guys sisimulan? Ganon. Basta sobrang gulo yung nangyayari ngayon. I think may mga pinagsisisihan tong taong to. 12 Swords. Hindi niya siguro guys gusto yung mga nangyari. Kung ano man itong mga pinagsisisihan niya ngayon. Isa sa mga bagay na nakikita kong pinagsisisihan niya is yung lumayo siya nung panahong mayroon kang matinding problema. Parang mas pinili niya na wag pakinggan yung problema mo or mas pinili niya guys na wag ayusin. Alam mo yung feeling na parang lumayo siya na parang wala na siya guys iniwang salita. Ganon. Hindi ka na lang niya guys basta kinausap. Okay?
So, titignan natin guys ha, kasi sa malinaw na pinapakita sa akin dito guys, parang babasagin niya na yung katahimikan. Okay? Babasagin niya na yung pananahimik niya guys. Kakausapin ka niya. Titignan natin guys ano naman yung magiging action ni person. O, diba? Four of Pentacles, nag-hold back pa rin. Ay no, nakayakap siya sa Four of Pentacles, tas kasama pa yung bag. So, I think, dala-dala pa rin ng person mo yung mga bagahe, blockages, mga baggage na punong-puno ng emosyon. Okay? And I think guys, kung ito sa person mo guys, kung nasa abroad siya, magkalayo kayo, or basta kung nandito lang naman sa Pilipinas, pwedeng may distansya lang talaga sa inyo. Nakikita ko yung paghihirap nito. Parang nabaon siya sa pera. Nabaon siya sa utang, what I mean. Okay? Nakikita niyo yung parang pagsisisi niya na dapat pala, iningatan ka niya. Dapat pala pinakinggan ka niya. Kasi yung mga sinasabi mo sa kanya noon, parang para yun sa kanya. Okay, para yun sa kanya. Pero yung person na to kasi guys, na-pressure to eh. Itong person na to. Okay, so tignan natin guys, ano naman po yung magiging outcome na tong ginagawa niya. Kasi, sobrang down ng energy ni person. Outcome. O, diba? Iniisip-isip ka guys. Alam mo parang gusto niya munang pansamantalang bumalik sa nakaraan para itama yung mga mali. Alam niyo guys, iniisip-isip ka nitong taong to guys. Down na down, sobra yung paghihirap, sobra yung lungkot, lugmok. Ikaw ba yung nang iwan? Or maaring matagal na kayo guys naghiwalay. Kung nagsasama naman kayo guys, pwedeng meron lang talaga guys matinding problema tong person to. Kung nagsasama pa kayo, no? Pero alam niyo guys, parang sad boy or sad girl tong taong to. Masyadong napaka-negative. Alam niyo parang baka mahawa ka pa sa pagiging negative nitong taong to. So, kung mahal mo tong taong to, siguro mas maganda na mag-salt bath ka or mag-cleanse ka para hindi mo guys ma-absorb yung negative energy niya. Kasi, pansin nyo guys, kung ikaw matagal ka ng single, sobrang saya mo naman, tapos biglang dumating yung isang tao sa buhay mo na down, tapos minahal mo, nararamdaman nyo guys, na parang kung kailang masaya na sila, bigla sila guys aalis. Tapos ikaw naman tong down na down. Alam niyo yun? Kasi nagkaroon guys, yung tinatawag guys na exchange energy. Diba? Nagpalit kayo guys ng energy. Siya na yung masaya. Ikaw naman ngayon guys yung down na down. Kinuha niya yung positive energy na meron ka. So si person mo guys negative. Nung lumayo siya sa inyo guys, or nung nagkahiwalay kayo, kung nakasama pa guys, nagkalayo lang, hindi na guys, ikaw basta-basta nahawa sa negative energy niya kasi malayo siya sa inyo. May distansya. Tignan nyo guys, bumabalik sa kanya kasi siya talaga yan eh. Ugali niya talaga yan. Yung pagiging sad boy or sad girl niya. Okay? Bottom of the deck, the sun. Ayan. Sumasabog na siya guys sa matinding problema. Grabe. Sa malaking pinagdadaanan niya ngayon, sobrang sumasabog tong taong to guys. Sobrang hindi niya na guys kinakaya yung mga revelasyon. Siguro may mga problema siya guys na nauungkat or may mga nadidiscover siya guys na hindi sumang-ayon doon sa mga plano niya. Okay? Siguro may mga nalaman siya guys, revelasyon sa buhay niya, or baka may nalaman siya sa inyo na okay ka na. Or kung naghiwalay na kayo guys, meron ka na bang iba? Kasi mukhang etong taong to guys, ito yung nararamdaman niya sa inyo eh. Tignan mo na lang yung energy guys. Diba? Sobrang negative. So, kay person guys, napakalakas ng air sign eh. Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, and Virgo, Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay, so tignan natin guys sa side mo. Anong nararamdaman mo kay person? Knight of Pentacles. Actually guys, napatawad mo na tong taon to. Wala ka ng galit na nararamdaman. Pero kung makita nyo guys, Knight of Pentacles, mabagal na yung energy mo. So, nandun ka na siguro guys sa point na wala na. Napatawad mo siya pero nandun yung trauma. Okay? Nandun yung takot na paano kung baka maulit na naman yung mga sakit na ginawa niya sa inyo.
paano ka magpapatawad? Yun ang nakikita ko rito, guys, eh. Iniisip mo na, what if maulit na naman yung dati? Saan ka na naman, guys, magsisimula? Kasi okay yung energy mo, guys. Knight of Pentacles, so, ito yung nararamdaman niya sa inyo. Ten of Swords. Grabe yung problema nito. Okay? Nafe-feel ko pa nga, guys, sa person mo, umiiyak to minsan. Kasi ikaw naman, tignan mo yung energy mo. Knight of Pentacles, sobrang strong. Okay? Napaka-strong ng energy mo at kinaya mo lang nag-iisa. Okay, kung hiwalay na kayo, kinaya mo na, guys, yung sarili mo na buhatin yung sarili mo kahit hindi na siya yung hinahanap mo. Dati kasi, guys, pwedeng dumepende ka talaga na sobra sa taong to. Baka dumating ka pa, guys, sa point na nagmakaawa ka talaga. Pero I think, guys, naka-recover ka na. Okay, tingin mo kay person, 6 of Wands. Ayun, no. Marami siyang babae, marami siyang lalaki. So, I think, tapos na. Okay? Naka-recover na talaga iba sa inyo. Kasi ang iniisip mo dito, guys, good looking kasi tong taong to. Ang iniisip mo sa kanya, guys, paano nga, yung kagaya na sabi ko kanina, paano nga kung patawarin mo siya ulit or papasukin mo ulit sa buhay mo, baka ulitin niya na naman tong 6 of Wands. Kasi sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya. Okay, pero ngayon, guys, sa nakikita ko kay person, napaka down to earth niya eh. So, yung katanungan ng iba, may tendency ba na magbago ang mga cheater? So, eto guys, sa energy ni person mo ngayon, kung nag-cheat to, ngayon para bang, ang gusto na lang niya, guys, maging maayos yung energy niya. Ang gusto na niya na lang is mag-heal siya sa mga problemang pinagdadaanan niya. Yun na lang yung gusto niya, guys. Maka-recover siya. Okay? So, tignan natin, guys. Okay, titignan natin. Kasi yung tingin mo sa kanya, guys, parang hindi pa magbabago to eh. Diba? Grabe na yung trust issue mo. Okay, tignan natin, guys, ano naman po yung action mo. Meron tayong King of Cups. So, yung action mo dito, guys, parang hindi ka, guys, parang nagpapaawa siya sa inyo or magpapaawa siya sa inyo. Marami siya, guys, problema sinasabi sa inyo na ito yung niya, hindi pong akala niya, guys, masaya ka pa sa nangyayari sa kanya. Actually, guys, naiirita ka pa, guys, kasi parang piling mo, nagpapaawa siya sa inyo. Okay? Or pwede, guys, ito ha, pwedeng na-stalk mo siya, nakita mo na grabe pala yung pinagdadaanan niya ngayon. Okay? So, titignan natin, guys, ano naman yung magiging outcome ng action mo. Knight of Wands. Diba? Kasi in-entertain mo pa eh. Ayan, bumalik to. Ayan, no, kinausap mo pa. King of Cups, sinabi mo sa kanya yung lahat ng hinanakit, sakit na naramdaman mo, kung paano ka bumangon mag-isa. Tignan mo, guys, Knight of Wands. Bumalik pa. Na-attract mo pa lalo, guys. Diba? So, yung magiging outcome, guys, nahatak mo siya pabalik. Para kang magnet. Ang bilis ng, mabilis siyang dumikit sa'yo kasi para kang magnet. Sobra siya, guys, na-attach sa'yo ngayon. Okay? So, yung iba dito, guys, kung matagal na kayo, guys, hiwalay ni person, or kakahiwalay nyo lang, or pwede nagsasama pa kayo, nagkaroon lang talaga, guys, ng matinding tampuhan, hindi mo, guys, maunawaan ano ba talagang pinagdadaanan na itong taong to, guys. Kasi down na down. Baka meron siya, guys, depression or anxiety, or baka sad boy lang talaga, or sad girl lang talaga siya, guys. Okay, napaka-emotional eh. Kung ako, guys, yung ganito yung partner ko, naku, puputulin ko na agad sa buhay ko kasi ako mismo ayoko maka-absorb ng negative energy. Itong tao to, guys, napaka-nega. Ikaw naman, napaka-straightforward mong tao. Ayan, no? Puro ka pangaral, may words of wisdom ka na i-share mo sa ibang tao. Tignan natin, guys, yung bottom of the deck mo. Meron tayo, guys, Page of Swords, Two of Pentacles, King of Pentacles. Mukhang naghirap ka dito sa taong to, guys. Isa rin, guys, na naiisip mo ngayon. Parang nung nakasama mo siya, ang pangit ng daloy ng pera mo. So, I think marami ka, guys, realization dito. Kasi Page of Swords, okay? Marami kang nare-realize. Pero alam nyo, guys, hindi naging madali sa inyo yung pag-iwas. Yung iba naman dito, guys, kung nagsasama pa kayo, siguro may iba talagang involved. Hindi pa, guys, maiwan ng person mo. Or kung naghiwalay na sila, guys, I think karma tong nangyayari sa kanya eh. Kasi, grabe yung negative energy na nasagap ko dito. Pinakarma to, guys. Oh, di ba na-attract mo palalo? Kasi feeling niya, ina-entertain mo, baka, na-feel niya na parang, ay, baka gusto pa niya ako, baka pwede niya pa ako papalikin, ganun. Okay? So, guys, sa side mo, malakas po ang fire sign. Oo, mas malakas ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius.
Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, and Virgo, and King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan natin guys, saan na ba patungo tong relationship na to? Okay. Saan na ba patungo tong relationship na to, Spirit? Okay. Ten of Hearts. Diba? Ex na, oh. Alam nyo guys, ito ha. Nagsiselos ka talaga doon. So, sobrang selosa mo talaga. Tapos yun yung sinasabi niya guys kung bakit nakipaghiwalay siya sa inyo. Kasi, naging komplikado na daw sa inyo. And baka tama naman kasi talaga yung duda mo na meron talagang iba. Ay, na 50-50. Kumbaga, hindi mo talaga guys talaga kinaya nung naghiwalay kayo. Halos mamatay ka sa sakit ng ginawa niya guys sa inyo. Okay? So, meron tayo guys, 4 of Spades, broken-hearted. Ngayon guys, akala mo okay ka na. Every time na natitrigger ka nitong tao to guys, masakit talaga. Nasasaktan ka talaga. 6 of Hearts, yung person. Okay? Kaya guys, ito ha, maraming nagkakagusto sa inyo. Wala kang ine-entertain. Kung meron man guys, sobrang sinasala mo or pinipili mo. Kasi nandun ka na sa point na sobra ka ng guarded. Nilagay ka sa third party ni person mo, oh. Iba sa inyo guys, maring nahuli nyo na, magkasama pa rin kayo, nahuli mo na pero itinatanggi pa. Kung makita nyo guys, meron talagang third party. 7 of Flower. Nahuli mo siguro na may mga kinakausap siya, merong iba, ganon yung nasa-sense ko. So, I think may confrontation na nangyari. Okay, kung makita nyo guys itong person na to, ayan, lapit natin. Kung makita nyo guys, 4 of Spades si person, nag-overthink, ang daming worry, sobrang down na down, baka nga kinakarma talaga to guys. Gusto niya guys i-work out, and ikaw yung nakikita niya dito guys na, ano niya, parang charger. Na parang nakakita niya na marirecharge yung energy niya pag kumonek siya sa inyo ulit. So, meron communication guys, 5 of Flower, parang sinasabi mo, ikaw kasi talagang nakapag-heal ka na, pero flower ka pa lang dito. Okay, ibig sabihin, may point na pag umaatake yung anxiety or yung trauma, pag natitrigger siya, talagang hindi mo guys maiwasan na wag magsalita eh. Or sabihin sa kanya guys, yung mga masasakit na sinabi or ginawa niya sa inyo. Marami siguro siya guys sinabing hindi maganda sa inyo. And kung makita nyo guys, 8 of Flower, iniiwasan mo tong taong to. Or iiwasan mo to. So, I think guys, ito ha, gusto niya guys maayos pa. Pero tumatatak kasi sa inyo guys yung betrayal. Yung person, betrayal for a flower. Okay? Tumatatak sa inyo guys yung mga pang-aapi. Pang-aapi na ginawa sa inyo na tong taong to. Kung may pamilya kayo guys, ay no? Diba? Hindi niya talaga guys pinili yung pamilya nyo. Parang nagalit pa sa inyo guys yung family nito. Parang, alam niyo yung feeling na maski family guys, against dito sa relasyon nito. Okay, maski family niya guys, parang ayaw sa inyo. Sa nakikita ko sa kanya, siya mismo yung gumagawa ng gulo. Hindi niya guys kayang ayusin yung gulo na sinimulan niya. Para siyang apoy, tapos ginatungan pa niya ng ginatungan. Tapos parang, or what I mean, para siyang apoy, ikaw yung naging ginawa niyang panggatong. Ngayon nung nagliliyab na. Di ba? Parang bigla ka na lang niya guys, iniwan na, uling na lang. Iniwan na tuyot doon. Mensahe sa any person. Meron tayong we will be together again. Ayan, no? Hoping talaga siya, guys, no? Hoping talaga siya na mag-work ulit itong relasyon na to. Pero ikaw pa rin, guys, magde-decide. Kasi pinapakita sa akin, guys, hanggang ngayon, guys, nasasaktan ka pa rin sa ginawa, eh. Tapos family, oh. Parang nagkasakit pa ata yung iba sa inyo, depression, or buntis ka ba? Iniwan nito ni person, hindi niya, guys, pinanindigan yung anak nyo. Or pwedeng may, iniwan ka niya, pinanindigan niya talaga yung third party. Tignan natin, mensahe sa'yo ni person. Meron tayong you were the best thing in my life. Oh, hindi niya siguro yan na-experience to sa third party. I think nag-fail yung relationship niya doon. Baka nga guys, lubog to sa utang.
Kasi tinry niya talagang sabayan yung lifestyle ng third party. Okay. Tignan natin mensahe sa inyo person. Meron tayong I know I was a distraction from your fame. 'Di ba? Alam niya eh. Alam niya na may trauma ka pa ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kay sobrang gulong-gulo yung isip niya. Paano ka ba niya kakausapin? Paano niya pa ibabalik yung lahat? Baka pinagtabuyan mo na to or nireject mo na talaga guys sa buhay mo. Or yung iba sa inyo guys, kung nagsasama pa kayo, sa nakikita ko, talagang yung trigger mo, parang tama na, pagod na ako, lagi na lang, paulit-ulit na lang. 'Di ba? Maghiwalay na lang tayo kasi maski ako nauubos mo na eh. Parang ganun, parang ang kandilang unti-unti guys inuubos nitong taong to. So, si person mo guys, hindi nagbabago kasi. Okay, hindi siya nagbabago. And hanggang sa para bang nung nag-decide kang tama na. Okay, finally nauntog ka na eh. Siguro may nangyari dito guys kung bakit natauhan ka. Okay, may nangyari dito na matinding nagpa-realize sa inyo. May nakunan pa nga dito sa nakikita ko. 6 kasi pregnancy. Tapos ano pa oh. 4 of spade ka ba? Yan. 7 of spade. So, parang 50-50. Buhay. 5-5. Buhay siya. Okay, so I think may nakunan or talagang halos mamatay-matay ka nung iniwan ka niya or sa pinagagawa niya kung nagsasama pa kayo guys. Grabe, no? Pero alam niyo guys, ito ha, open ka sa bago pero hindi pa sa ngayon. Kasi gusto mo na guys na mag-heal. No? Mag-heal ka muna. Hindi mo kailangan ng ibang tao para ipanakit butas doon sa sakit na nararamdaman mo. Okay? Siguro yung nakikita ko sa inyo guys, parang gusto mo nang tulungan yung sarili mo na makarecover. Mensahe sa inyo person, meron tayong I don't react when people mention me. Marami siguro guys nagsasabi na parang, uy, mas okay pa nga yun kaysa kay ano, ganyan. Bakit mo iniwan? Or mari yung circle of friends lang ni person guys. Friend nyo din. Okay, mensahe ni person, meron tayong I left you before you could leave mo. Diba? Ikaw pa guys yung ano ba, kasi ikaw lagi ka nakikipaghiwalay nung magkasama kayo. Parang lagi mo pinagbabantaan na maghiwalay na tayo. Tapos parang magkakaayos, susuyuin, magkakaayos. Ganon. Siguro, nanawa, no? Nanawa yung person mo. Tinutuon niya na. Okay? So guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Sa mga nais pa lang magpa-private reading, ay iiwan ko na lang po yung link sa atin pong description box below. Or pwede nyo ako guys i-direct message sa atin pong Facebook, Jade Tarot. Okay, so yan guys. Maraming salamat. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.